Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, Oo, kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. 'di ba? Kapal na mukha, 'di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga ano niya, mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million. May gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya patanggal siya dyan. Kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays, and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa SALN ko tinuro nila unexplained? Wala. Wala, Talaga. diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years 16 yun, ha? years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod, na may pay o ging-ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero meron din question sa kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net worth Billions yun. Oo. by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko sabihin nila doon sa listahan. Kasi may kopya naman yan sila ng SALN ko Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, itong property sa Matina, itong taon na ito at itong property na ito. Para ako masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para ko mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira-bahala na, unexplained wealth. Unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Siguro next na episode, mapag-usapan na rin natin, no? Yung ICC, di ba? Tsaka yung iba pang mga, pero syempre, kailangan unti-unti. Nag-focus lang muna tayo dito sa timeline, patungkol sa confidential funds. Nag-focus lang tayo doon sa yung ilang taon na ginugol nila para sirain yung inyong reputation. Yes, tsaka yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila. Diba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa, or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always and forever. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay tayo ng personal opinion dito nga po sa naging live na interview ni VP Sara Duterte kahapon, no? At isa nga po sa naging topic dito mga kababayan is yung unexplained wealth di umano ni VP Sara Duterte, na tinatanong niya, no, kung saan banda, saang asset siya merong kaduda-duda na binili, kumbaga, 'di ba? At wala namang maipakita itong mga nag-aakusa kay VP Sara Duterte kung saan doon yung unexplained wealth. Kaya naniniwala si VP Sara na isa lang itong paninira sa kanya at patuloy na pagsira sa kanyang pangalan, no? Isa pa sa nakakawindang dito mga kababayan is yung isiniwalat ni VP Sara Duterte. Ito ay hindi na bago, no? Narinig na din natin to sa ibang statement ni VP Sara na merong isang members ng House of Representatives ang ngayon ay nasa Committee on Justice, no, na may utang daw di umano sa kanya o sa asawa niya na nagkakahalaga ng 8 million pesos. Biruin ninyo mga kababayan, 8 million pesos, utang is utang, at napakalaking halaga nito, no, 8 million. 'Di ba? Tapos yun nga, no, may gana pa na batikusin si VP Sara o may gana pang mag-akusa kay VP Sara Duterte ng mga ganitong mga aligasyon. Samantalang itong 8 million na to, mga kababayan, 'di ba? 8 million is 8 million.
Grabe, parang inistapa mo na din tong tao na to sa ganitong galawan mo. So nakakahiya no kung ito man ay may katotohanan no. Siguro deep inside no, sana naman mahiya ka sa balat mo, mahiya ka sa pagmumukha mo na ang galing-galing mong mag-akusa no, ang galing-galing mong humarap sa ganyang pagdinig o pagiging members ng Committee on Justice samantalang yung tao na inaakusahan nyo ay tila, alam nyo yun, parang inutakan ninyo. Nakakaya yung ganun mga kababayan. Kaya talagang napakahalaga ng tinatawag na impartial, yung sinasabi nga ni Congressman Bong Suntay. Kaya lamang mga kababayan, kung makikita nyo yung members ng Committee on Justice, sila din yung mga pinangalanan no ng 18 ex-Marines na di umano nakatanggap ng mali-maletang pera. Kaya tingin ng taong bayan, credible ba o may kredibilidad ba itong mga tao na ito na kung sakaling may katotohanan man no na sila ay nakatanggap ng mali-maletang pera na di umano'y sinabi ng 18 ex-Marines, talagang nakakahiya no na dapat umalis kayo diyan kasi wala kayong karapatan no. Dapat mismo kayo na lang kung may delikadesa kayo no, umalis na kayo diyan sa Committee on Justice at ibigay nyo doon sa iba no na talagang hindi naman na-link o wala namang naidawit yung kanilang mga pangalan sa maano mali ang paggamit ng pondo ng kabanang bayan. So dapat ganun, 'di ba? Kung may delikadesa ka talaga, ganun yung gagawin mo. At ito pa mga kababayan napapansin ko na parang ibang Sara Duterte na o ibang VP Sara Duterte na ang nakikita natin ngayon. Kasi kung noon mga kababayan, palaging tahimik at tikom ang bibig netong vice presidente natin. Ngayon mga kababayan, kita nyo naman, bawat issue na ibinabato sa kanya, talagang sinasagot niya. 'Di ba? Dati kung mapapansin nyo, napapanood ninyo, kapag may mga tanong sa kanya, yung mga issue, mga chismis na ganyan, tikom yung kanyang bibig Hindi siya nagsasalita or malimit na sasagutin niya or laging may pabitin. Pero ngayon mga kababayan, 'di ba? Ibang Sara Duterte yung napapanood natin at nakikita natin, which is nagbibigay talaga to ng signal sa mga kalaban niya na nag-iiba no, bakit ganito na ngayon si Inday Sara na bumabanat na din. At ito yung mas nakakatakot na part mga kababayan kasi talagang ito na ang panahon ni VP Sara Duterte upang hindi manahimik. So alam niyo yun, parang kalkulado niya yung galaw niya, kalkulado niya yung kanyang mga sinasabi at kung kailan talaga niya kinakailangan na sagutin itong mga aligasyon o mga paratang sa kanya para naman malaman din ng taong bayan kasi noon nakakainis na puro paninira na lang yung ginagawa kay VP Sara Duterte tapos hindi niya maipagtanggol yung sarili niya no. Kumbaga hindi natin naririnig yung side niya. Kaya yung tao, syempre, parang iniisip nila na siguro totoo yung mga akusasyon dito kay VP Sara Duterte. And all of the sudden, eto na mga kababayan, nagputukan na yung mga sagot ni VP Sara Duterte. At yan yung talaga, no, nakakawindang sa part ng mga opposition o yung kumakalaban dito kay VP Sara. Kaya ayan talaga nakakatuwa dahil nagsasalita na nag-i-speak out na si VP Sara Duterte sa kung ano talaga yung tunay na kalagayan ng ating bansa at kung ano yung kanyang mga nararapat na sabihin sa taong bayan upang malaman natin no kasi we deserve to know more kung ano ba talaga yung nangyari at nangyayari ngayon sa ating bansa. At ito namang issue ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay kinakailangan talaga na meron kang basehan kung ano yung sinasabi ninyong unexplained wealth. Kasi sa loob ng 16 years kung ito yung sinasabi nila na biglang lumobo yung yaman, ito kasing SALN, ito yung parang pag-compute no sa kabuoang yaman ng isang tao, yung ari-arian niya, yung pagkakautang niya, kung ano yung mga assets no na meron siya, both cash, yung mga properties, basta lahat ng pag-aari ng isang tao, yung kumbaga kabuuang wealth niya. So yan yung SALN no. Syempre sa 16 years mga kababayan, alam nga namang tumunganga ka, 'di ba? Hindi naman natin alam kung may business si VP Sara Duterte, merong business yung kanyang asawa bukod sa pagtatrabaho. So napakaraming factor no. At kinakailangan talaga na kung ano yung ipinupukol mo dun sa tao na unexplained wealth,
tumbukin mo kung ano talaga yung hindi niya maipaliwanag na yaman niya upang nang sa ganun ay madepensahan ni VP Sara Duterte. Ngayon kung hindi talaga katanggap-tanggap yung kasagutan, doon kayo magreklamo o mag-file pa ng kung anong kaso daw gusto niyo pang i-file kay VP Sara. Pero hangga't sa wala kayong maipakita na ebidensya, no, na unexplained wealth at wala kayong maituro kung ano yung hindi maipaliwanag ni VP Sara Duterte diyan sa SALN, still haka-haka pa rin yan at paninira lamang yan. Kaya kailangan natin kasi ng ebidensya, hindi yung hearsay lang, hindi lang yung chismis. Kinakailangan kung gusto mo makasuhan yung tao, ebidensya. Kaya para sa akin mga kababayan, napakaganda ng may ganitong talakayan at mas na ipapaabot ni VP Sara Duterte yung kanyang side para naman nang sa ganun ay yung taong bayan ay makatimbang, no, sa kung ano yung nangyayari ngayon sa ating bansa at masagot yung mga paratang o aligasyon laban sa kanya upang maunawaan natin, no, bilang isang Pilipino, bilang isang taxpayer, kung ano ba talaga yung nangyari. So hindi tayo pwedeng maging one-sided kasi mga kababayan. Kailangan natin pakinggan yung dalawang side ng kwento upang nang sa ganun tayo mismo yung mag-analisa kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo, sino ba yung may problema, at kung ano ba talaga yung tunay na roots ng problemang ito. At alam nyo naman, korupsyon naman talaga yung talagang nagpahirap at nagpapagulo sa bansa. Kasi syempre kanya-kanyang interest na yan, kanya-kanyang agenda na yan dyan sa administrasyon. At yan yung isa sa mga pinakamahirap na parte, mga kababayan. Dahil ang taong bayan kasi yung nagsasakripisyo para dyan. Tayo yung kawawa. Dahil itong mga government officials natin na nung panahon ng kampanya ay nangako, no, na tayo ay paglilingkuran ng tapat at magiging transparent sa kanilang mga ginagawa at tayo idadalhin, no, sa magandang kinabukasan. Pero ang nangyari ngayon mga kababayan, wala na nawala na talaga yung essence ng kanilang pagtakbo bilang leader ng ating bansa. Parang wala na. Parang ang nangyayari na is between doon na sa kanilang personal interest at sa mga nagiging kalaban nila dyan sa gobyerno. So ramdam nyo naman yung mga kababayan pagdating na nga lang sa healthcare system. Napakarami na ng dumaan na administrasyon, pero si PRRD lang yung nakita natin, no, na talagang nagmalasakit doon sa PGH, no, na maraming nagsabi. At may isa pa nga doktor doon, no, na talagang nagsalita na nagrereklamo siya na wala na nga daw budget at naaawa na siya doon sa mga tao nating mga kababayan natin na may sakit na hindi niya mabigyan ng agarang gamot or hindi man lang siya makapagbigay ng tulong, no, sa mga taong nangangailangan kasi nga kapos nga sa budget. So, yun lang yung nakakalungkot mga kababayan. Kaya dapat ito talaga yung pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno, yung kapakanan talaga ng taong bayan. Hindi yung puro salita lang na yung taong bayan yung makikinabang, ganyan-ganyan. Pero yung mga sinasabi kasi taliwas dun sa mga nangyayari ngayon Hindi natin nararamdaman yan. So again mga kababayan, kung gusto nyo panoodin yung kabuuang video nito ay bisitahin nyo po yung SMNI at panoorin nyo po yung kabuuang video ni VP Sara Duterte para mabigyan po kayo ng kabuuang konteksto ng ating naging reaction video. Maraming salamat po sa inyong lahat.